May tigers here. Hi, Pilay! Hi, baby. Let's go. May gis. May gis sila. May gis sila. Pa? May gis. Bisita. Opo, madami nga po. Hello, Father. Thank you po, sir. Thank you. Yay! Ay, nakarating din. Nakarating din after. Opo. Nabati ka ni Pilay. Siya na yung house resident natin. Your asawa's here na. Dahil dito talaga eh, kaya nagdaan ang isibo sa Pacific. Ito yun, mga tools. Dinala na lang ni Habi, lahat na lang hindi kuryente. Yung kasi nauna, di battery. Wala pa daw yung truck? Oh! Gabi pa. So gabi pa tayo maghahakot. Na tayo. Bubuhat ito. Isa na lang, isa na lang, isa na lang. Talaga yung bag ko talaga to eh. Anong update dun sa nangyari? May problema talaga si Boop. Sige, sabihin na natin, meron tayong dalang gamit na bawal. Tapos ang problema, nag-check-in tayo is around 6:15 umaga. Ibinaba nila yung mga bag, luggage lahat, 7 AM na. So, delay na masyado. Ngayon, nung nakita nilang may problema doon sa bag, merong bawal na item, late na nang tumawag. Kaya pagbaba namin doon, sabi ng aviation, sir, wala, late na nila binaba eh. Doon nalaman ngayon, pero nung una, pinupunto nila, sinasabi nung taga Cebu Pacific, kanilang umaga pa kami sa nagtatawag, kanina pa kami. Wala. Pero Walang nagtatawag kasi malinaw na. Yung mga name na kailangan na pumunta dun sa gate kasi last call na. Yes. Ayun. So, nalaman ko ngayon, kaya nung nalaman ko na hindi natin kasalanan kasi late na nila binaba yung baggage eh. Tapos sabi pa ng taga-aviation na lagi silang ganyan. Yung ganyan na late na binaba yung bagahe. Ay. Wala na. So, kailangan talaga tayo mga pasahero mag-a-adjust sa kanila? Kumaga nilang ibinaba yun, nung pag-check-in natin, binaba na nila, naalaman na may problema. Magagawa ng paraan kasi matatanggal yung bawal, ipapalalamog ko na sa bahay para madala yung bagahe. Kaya nga, ganun na kasimple. Yun na, hindi ganun na lang yan. Gawa nga ng late nang naibaba yung gamit. Tapos, i-rebook. Pinagbabayad ako ng 21,000. Wow ha? Wow naman, Cebu Pacific. Kasi hindi naman daw nila kasalanan. Oo, alam nyo chillers, hindi lang yan ang kwento kay Cebu Pacific. Marami. Awat alis namin lagi may issue dyan. Kung hindi sa timbang, pa nagpapabook kami. Karoon ng problema yung Cebu Pacific sa landing ba yun? Yung sa landing, na hindi na pwedeng ma-refund yung pera. Nakabayad na kami. Hindi po ako pumayag kasi hindi naman kami may kasalanan eh. Basta mga ganun, kaya lang po, sinishare lang din namin para aware po kayo. Hindi, sinabi ko sa kanila, sabi ko, ba't yung pagbabayaran? Hindi naman namin problema yan. Sabi ko, kung may problema kayo. Saka doon pala sa check-in counter, wala naman sinabi yung mga counter ng babae na hindi dyan na, sir, wala man na nagtanong, sir, bawal po ganito ganyan ha, baka meron pong ganito ganyan laman ng luggage. Wala man lang ganun. Pero yung magsingil ng 21,000 pesos, wala silang kang ngimi-ngimi. Na, 21,000 pesos. Parang ganun lang kadali i-provide yung ganun kalaking pera, no? Pero kanina pag check-in namin, ayun, meron nagtatanong naman kanina. Sir, may battery ba dyan? May ganito. Mas mainam yung dalaga. Kanina. Oo. Tsaka hindi lang yung chillers, marami pong bawal na nakakalusot. Tubig, meron pong nakakalusot. Mga bakal-bakal sa loob ng bag, yung mga gunting-gunting nakakalusot po. Anyway, ayan na nga, safe naman sila nakarating. Hindi naman maalan sa biyahe nyo. Aeroplano, hindi naman. Maulan. Yung update naman po sa truck. Sa truck, mamayang gabi pa yata darating. So bukas na po talaga kami mag-discarga lahat-lahat. Bukas maghapon po kami sa site. Baka ngayong gabi, mag-overtime na. Oo, mag-overtime na lang kami. Yung kaninang pulis na nahingihan mo ng tulong para tayo makakuha cruise band, ang iniririto niya, ang Philippine Airlines. Hindi daw ganun kahigpit. Mas malaki kasi ang difference talaga, libo. Malaki ang difference pag Philippines Airlines. Ito naman chillers, balikan ko po kayo. Bale, 2 vlog po yung ginawa ko ngayon at kasalukuyan pinapanood nyo na yung in-upload ko po kanina. Tambay-tambay muna kami dito sa labas. Pero mukulimlim. Yan, at may lumalapit na naman sa akin. Tinan nyo yung paa niya yung tinaga. Ano daw yan, initak daw yan ng customer kasi inagaw daw yung pagkain.
Ayun, tinan mo. Pinapatong niya sa akin yung kamay niya. Ay, sus! Lagi na lumalapit sa akin, oh. May gasolina pa yan. Shower na. Bakit? May dog food ako nila. Oo, akin na pa yung ako bibigyan ko. Nagpabili nga pala ako ng dog food. Bigyan natin. May tama-tama din pati ang likod mo, oh. Nilalambing pa niya yung may tama. Alam mo, ang mga aso talaga madalas sasaktan dahil sa pagkain, eh. Pero hindi kasi dahil yung paghihirap kaya nananakit ng hayop. Kasi ang dami pong mga mahihirap na nanonood dito. Na halos wala na makain pero hindi naman nila ginagawa sa aso yan. Ayan. Kung iniisip nyo na may amoy po siya, meron po. Pero normal lang yung kasi galang aso to, eh. Ayan, may amoy siya. Anyway. Ito yan po. Ano breed to, no? First time lang siguro nito ni Doggy makakain ng ganito. Ewan ko lang kainin. Abo. Ay, hindi po ako sanay sa ganyan eh. Pero titikman ko din. Kung magugustuhan ko. Naghahanap siya ng ibang food. Kain ka, masarap yan. Tinan niyo yung paa niya o tabingin na. Kain na. Kain na, kain na. Sarap yan. Ayaw niya kainin. Pero tingin ko kakainin niya yun mamaya. Naghahanap siya ng table food. Sanay siya sa ganon. Ano? Si Bali. Wala akong table food. Mamaya. Kainin mo na muna yan. Kakainin yan. Ay naku, may dumating na isa. Baka mag-away. Tataas ko na ang paa ko. Shoutout po pala dun sa nag-comment sa akin sa YouTube channel ko na ingat daw ako sa mga dog na pinapakain ko kasi delicate, sa aso pa din yan. Totoo naman po yun. Kaya nga diba napapansin nyo na may iwas din ako. Ay, tsaka may dogs talaga na bigla ka na lang sasakmalin. Yun, kinakain na niya. Ramdam ko naman eh. Ayan na, mauubos na niya. Shot. Hindi maganda ang Inom. lasay. Bulitin mo kinuguli. Tigla. Habang umuulan. Mas 30 na. F35 pala. Buwain pa itong isa. Concert daw. Kakainin niya niya. 100% kakainin niya. Hindi lang sanay. Kaya pagkakaroon kasi. Wala na yung baso mo. Pagkatapos sa kanya. Bababa pa yan. Babago pa yan. Nagkakaroon ang kaliway. Diba ang pagkakaroon? Kakain na po, nawalan po ng kuryente kasi may pumutok dun sa wire sa poste sa labas. Nagbigay po sila ng emergency light sa bawat kwarto. Tayo tayo, chillers! Yun yung fried chicken mo, ta. Pork chop pala yan, sige. Isi-isi sa isa. Tuloy kayo may ano dito, ring lights. Iba sa sahig na kumain. Ganun kasi nakakain ng baboy dito. Kami na tayo dito. Alam nyo. Malakas yung ulan. Ang ulan sa ito, baboy. Gusto? Mamaya, bibigyan kita mamaya. Ha? Doon sa gilid. Bantay na lang namin kasi pagkatapos tinatapon din namin yung yung pinagkainan. Okay, so good morning. Papunta na kami ngayon sa site. Mag-rent na lang po kami ng tricycle, siguro mga 3 tricycle para makapunta po doon. Okay. So dahil mahina po ang signal dito, pinapuntahan ko na lang sa isa kong tao yung yung isang tricycle na inalpila namin kahapon. Malayo kasi dito yung mga tricyclean. Madami kasi kami, hindi kami pwede na 2 tricycle lang. Tapos ang hirap pang tumawag kasi wala pong signal dito. Ang mayroon lang dito wifi. Ayan, so chillers, nakakuha na kami ng sasakyan pero van po yung nakuha namin, hindi na tricycle. Nilalayang kami ni Ate Terry.
Nakausap ko na rin si Ma'am kanina kasi susunduin sana kami dito. Kaya lang alam ko naman na kung gaano grabe rin yung pagod nila. Let's go! Banat! Team Silaking Cheers! Babay muna for a while. Kita-kits mamayang gabi ha. Ayun po pala. Sige ma'am. Yung ano, iwan po kami sa Hello po. Nice meeting you. Bong. Hello po. Nice to meet you po. Ma'am, kamusta po? Welcome. Sorry po. Tayo, cheers! So, dito kami ngayon sa labas. Lalakad-lakad muna kami. Tambay-tambay. Dahil late yung truck, mga 12 pa daw ang dating. Mag-OT na lang po kami dahil wala naman silang kapitbahay. Kaya kahit mag-OT kami, okay lang. Yung ingay naman na gagawin naman namin, ano lang eh. Bare na lang, wala namang iba. Okay, lunch na chillers. Kain tayo. Pansit. Daming food. Piyastahan pala yung pinuntahan namin. Ay, sarap nito. Lamarang ba to? Oo. Oh. Ay, yung mga maedad na. Ito, pipino. Happy piyesta po, Liloy. Yan, chillers, yan si Saraya naka-red. Yan yung may-ari ng bahay, saka si ma'am. Yan, mga kakauwi lang. Napakababait. Ang saya. Sabay-sabay kumakain. Yan, dyan. Uy! Sige daw. Octopus! Hindi siya pusi talaga siya na. Ito yung ano niya. Maybe yung tampuhong niya. Magdadagat ako, siyempre alam ko yan. Kasi kung kulambutan ito, malapad yun. Ano luto po yan? Kinilaw? Sabi ko yung ulam niya sa alak. Oh? Wala naman na ulam niya sa kanin halos pag kinilaw. Sa alak yan. Buti hindi po makunat kasi malaki siya. Siguro medyo may kakunatan na rin. May edad na. Senior na siguro yan. Hindi ko pa kayo masyadong ma-tour dito sa bahay nila, ma'am, kasi marami pang gumagawa. Pero mag-share ako sa inyo ng mga very, very light. Katulad dito sa likod na to. Tingnan nyo ha. Yung mga workers niya. Andito yung room ng mga driver. Yung CR nila. Tapos dito na makasambahay. Pero flex ko sa inyo yung CR. Syal ha. Diba? Tinalo pa ang hotel. Ang lawak dito. Bibigay mo na yung dalawang mga anak. Ayan, napakalaki ng ano nila, ng compound nila. Kaya kung ano man yung okasyon na gagawin nila dito, ay nako. Tapos ito pa, i-share ko sa inyo. Yun nga pala mga ginamit dito. Sila nang gumawa niya para mas makatipid sila. Kasi dito, alam nyo kung magkano isang piraso niyan? 17 pesos yata. 17 pesos isa nito kung bibili. 28. Pesos ang isang piraso? Mas mahal pa sa Hollow Block. Bakit ganun? Kaya pala. So, andun yung gawaan? Sa puntahan natin. Bumili na lang ako ng molding sa Shopee. Yun Oo. Tapos, Tinuruan ng tao na gumawa. oo. Ayan, sa mga nagpapagawa ng bahay, mga kliyente ko, Sir, ma'am, ayan, ganun nyo na lang gawin nyo kasi mas makakatipid talaga kayo. So, puntahan natin yung gawaan nila. Buti lang hindi masyadong mainit ngayon. Ayan, lahat siya sila nang gumawa niyan. Imagine, 28 pesos isa. Bakit mahal? Kasi nga daw, matagal gawin. Ito yung molder nila, te. Yan. Para sila gumagawa ng puto, ganun. So, ito na. Napatigas na.
Ang dami rin kasaysayan nito. Kasaysayan talaga. I mean, ang dami rin kwento ni Sir dito sa bahay nila, si Ma'am. Na-overwhelmed daw talaga sila sa problema sa bahay nila. Tingnan nyo naman yung bahay, ang laki. Nandito kami sa side. So, kaya po ulit-ulit ko po sinasabi sa vlog ko sa mga OFW or mga nakatira na po dyan sa ibang bansa. Sa tagal ko na po nagbablog, sa tagal ko na nagpapakita ng mga bahay ng bahay ng mga kliyente ko, malalaking bahay, maliliit. Lahat po talagang may problema. Makulitan man yung iba sa akin, ay hindi po ako magsasawa na mag-share sa inyo na ganun po talaga. Yan. Partida, contractor din po si Sir sa ibang bansa, sa LA. Ang laki daw po ng pagkakaiba ng trabaho dun sa dito. Yung patakaran ba? Ang hirap magpagawa ng bahay sa ganitong lugar kasi doble talaga yung gastos. Marami pong mga materialis dito na hindi basta makakabili dito dahil kulang. Kaya pala yung naging dahilan kung bakit po sabay sa amin si Sir nung pambalot. Ay, mamaya makikita nyo yun. Yung formalin. Basta yung binabalot sa mga cabinet. Dahil nga ang kailangan niya ay marami, hindi naman po ma-provide dito sa Wilcon. 3 Wilcon lang daw ang nabibilhan dito sa Zamboanga City. Basta ganun. Ang advantage na lang po kay Sir kasi trabaho din niya po yan. Kaya alam niya na yung gagawin. Anyways, nakikita ko naman po yung nila sa mga tao, lalo sa mga pagkain, kung gaano nila inaasikaso rin yung mga tao dito. Napakalaki po ng bahay nila. Talo pa ang bahay ng mga congressman. Tsaka yung nakikita nyo, hindi lang po yan. Ilang hektar pa po yung dito, yung lupa dito na sa kanila po yan. Pero napaka down to earth nila. As in, para lang kausap mo parang ako lang. So, katapos lang po namin kumain, puro lang po kami kain ngayon. Dahil po yung truck ay wala pa rin hanggang ngayon. 12:35 na ng tanghali. So, update ko po ulit kayo mamaya kung anong mga ganap pa. Si Ma'am din, parang halos time kami ng ugali. Pero sa status ng buhay, malayo. Yung alam niyo yung kanina, kung nakita niyo lang siya pa yung naghuhugas ng pinggan. Kasi kakain yung ibang mga workers. Lang naman, minsan talaga mas